Okay, good day guys. Sa video ito i-complete guide na natin, parang buong summary na lahat ng mga videos ko about this EW1200G Pro Open WRT. Okay, sa video ito, ang mga gagawin natin is number 1, flashing stable, kung paano OpenWRT, installing software Adblock SQM, configuring VLAN OpenWRT, edit VLAN ID, paano mag-edit ng VLAN ID sa gusto ninyong number na VLAN, configuring multi-VLAN, and flashing back to the original firmware. Okay, let's start muna tayo dito sa una, flashing OpenWRT. Okay, first thing to do, open ninyo yung inyong ROG 1200G Pro, lagay yung power, lagyan ng internet, yung ISP nyo sa 1, at ilagay nyo po sa LAN 3 to your PC. Okay, yun muna ang setup nyan. Okay, after that, syempre configure muna natin. Configure muna natin ang ating ROG. Okay, bilang ko ng oras. Una natin gagawin is flashing OpenWRT. Okay, 2, 1. Okay, then click finish. Ayan, napasok na natin. So wala na paligoy-ligoy, diretso tayo sa pag-flashing ng OpenWRT. More, go to system, go to upgrade, then local upgrade. Huwag kakalimutang i-uncheck ang keep config. Uncheck natin yan, uncheck. Okay, then browse natin yung kung saan yung files. Ito, hindi natin makita yung VLAN config lang nakikita. Punta kayo dito sa compressor drive folder, dito, yan, click mo yan, tapos click mo yung all files para lumabas lahat yan. Okay, so ang una natin gagawin, mag-flash tayo ng OpenWRT. Ito po yan, wala pang config yan, default OpenWRT. Okay, click natin yan, then open. So ayan, ito na siya. Ayan na, nailagay na natin dyan, na-choose na natin siya, diba? Okay, then click upload. Ayan, yan na siya, ito yung na-choose natin, then okay. Hintayin lang po natin. Open natin ang ating adapter. Ito po siya, nakakabit sa LAN 3 ng inyong ROG. Hintayin po natin mag-flash. So flashing na po yan, So hintayin lang po natin yan, madi-disconnect, then connect, then disconnect, then connect. Ayan, hintayin nyo lang po siyang connected. Okay, wait lang natin. Files, ito po yung mga files kailangan natin. Okay, ayan, ito po yung ating pinlash. Unang gagawin, flash to. Ayan. So ito po ang unang ginagawa natin, flashing. Ito po yung latest version niya, 24.10. Okay, ayan na po, na-disconnect na po siya, unplug na, sabihin nagpa-flashing na po siya. Okay, wait lang natin. Huwag na lang kadaling mag-flash ng OpenWRT. So default pa lang yung pina-flash natin, wala pang mga configuration yan. Hintay lang po tayo. Ayan.
Identifying. Identifying. Hintayin lang natin. Yan, katulad yan. Nag-connect na. Sabihin is connected na siya. Okay? So, pag ganyan nakita nyo, sa iba kasi, sa ibang computer, network. Ganoon, network. Depende kung anong number. Yun sa akin kasi, marami na akong ginawa rito sa computer ko, kaya ito na yung pangalan niya naging default. Okay, so tapos na tayo dyan. Okay na. Ito, ikot lang ng ikot yan. Okay lang yan. Open tayo ng isang tab. Type natin dito sa browser ang 192.168.1.1. So, yan. Then, press enter. Ayan na po siya. Okay, open WRT na po. Okay. Procedure number 1, done. Check. Let's go to procedure number 2, installing AdBlock and SQM. Ito, kung gusto nyo lang nung magkaroon ng AdBlock at saka ng SQM, ganito lang. Okay, walang paligoy-ligoy. Ito tayo na system. Ang unang gagawin, system. Sync natin po yung browser at sync natin yung NTP server. Yan. Para mabago po ang time and date. Okay. Ayan na po. Nabago na. April 2. Same. After that, punta ulit tayo ng system. Punta tayo ng software. Yan. Install natin na yun yung AdBlock and SQM. Bago natin gawin yun, pagdating mo dito sa may software, click mo na ang update list. Yan. So, hintayin natin. Ang purpose po nung pagsisync natin ng NTP server at sync ng time sa browser is para po ang signature check natin is pass. Parang lang po sa mga cellphone, mga computer yan, pag mali ang inyong date and time, hindi kayo makaka-browse sa Google or sa Facebook, hindi gagana. Ayan. So ngayon, ayan na siya. Signature pass na lahat siya. So dismiss. Ngayon, naglo-loading na lahat dito yung mga software na pwedeng i-install sa OpenWRT. So ngayon, let's go. Dito sa type to filter, sa filter, type natin dito AdBlock. Yan. Then, makikita natin sa baba, hanap natin yung Lucy app AdBlock Fast. Install natin yan. Install. Papakita ko lang sa inyo paano po mag-install. Bahala na po kayo mag-configure niyan. Marami pong tutorial sa YouTube kung paano mag-configure ng AdBlock at yung SQM din. Paano mag-configure ng SQM. Okay. Mabilisan na tayo. Done. Dismiss na po natin na ganyan. Hindi natin makikita dito. Walang services. So, log out natin. And log in lang natin ulit. Ayun na po yung services. Andiyan na po yung si AdBlock. Yan. Ito po yung AdBlock natin. Pwede natin i-start na yan. Okay. So, ibang AdBlock ang aking na-install. AdBlock Fast pala yan. So, ito tayo sa software. Dapat yung Lucy. Ulitin natin yung AdBlock. Ito dapat pala. Ito pala dapat. Hindi ito ang install ninyo. Okay? Nagkamali tayo. So, yung install dito na AdBlock Pass is ayun na pala. Meron na rin pala siya rito. Ito. Remove natin. Yan. Remove lang natin yan. Okay. Remove na siya. So, ngayon, balik tayo sa available. Ito ang ating Ito. Lucy app AdBlock pala, hindi itong may fast. So, install natin yan. Nagkamali tayo. Pwede rin naman yun, lahat. Install nyo lahat yan, kung gusto ninyo. Kaso, pag marami tayong ni-install na software, baka hindi na kayanin ni Ruji. 16 MB lang siya.
Sana add guard sana eh. Kaso kailangan natin is 32 MB pataas. Yes. Yan. Okay, add block na tayo. So log out ulit natin, then log in. Then ayan, add block na lang siya. Ito na po yung add block. Ayan. Bahala na po kayo mag-configure niyan. And then let's go na ulit sa software. SQM naman ang install natin. Type SQM. Alright, ayan. So, ito ang i-install natin. Lucy App SQM. Install. Install. Bilisan lang tayo at marami-rami pa. So, dito pala tayo sa number 2. Wala nang problema rito sa pag-flashing ng OpenWRT. Click lang, upload lang, tapos na. OpenWRT ka na. Okay? So, naka-default pa rin si OpenWRT natin ng ganyan. Pwede natin baguhin yan. Maya. Dismiss. Okay. After that, makita natin sa logout ulit pala. Then, nandito na siya sa network, SQMPOS. Ayan. Bahala na kayo mag-set ng download and upload speed ninyo. So, mag-check na lang kayo ng buong araw ninyo, mag-speed test kayo from umaga, tanghali, hapon, gabi, midnight, and madaling araw. Tapos kunin mo yung average ng mga nakuha mong speed at yun ang speed na ilagay mo rito. Okay. Tapos na tayo dyan. Okay. Na-install na natin yung AdBlock at SQM. Okay, yung AdBlock at saka SQM tawag nito. Mag-search na lang kayo sa YouTube. Maraming configuration yan. Basta OpenWRT. Okay. Kahit anong klaseng router yang meron ka na naka-open WRT, same lang yan. Sundan nyo yung niya, kasi open WRT naman itong ating third party software na to na naka-install. So naka-open WRT ka at may napanood ka na naka-open WRT na router, hindi naman EW1200G, gayahin nyo lang din yung config nya kung napupusuan nyo yung config nya. Okay, ganun lang po. So, and take note, basta ang version niya is 21 pataas, yun. Kung 21 pataas ang kanyang version, okay lang. Sa VLAN, iba, pag 21 pataas. Pero pag 19 pababa, may mga switches yun eh. Dito sa network, switches. Switches may nakalagay. Okay. Okay, let's go. Proceed to number 3. Configuration VLAN and OpenWRT. Okay, eto. Sige. Yung sa mga kuha ng files, mabilis na lang. Kasi meron na tayo ditong pre-config na bin file. Yan. Mga bin file na yan. VLAN 13 and 22. So, ang gagawin mo lang dyan, punta kayo dito sa ating backup and flash firmware. Okay. Stop. Pause ko muna. Okay. Bali yung sa iba, 'di ba, yung mga nakakuha ng file sa akin, bali yung VLAN 13 and VLAN 22, 'di ba? So dito nyo lang ipa-flash yan, pre-configured na yan kung 13 or 22 ang pipiliin niyo. Bali dito nyo lang ipa-flash ito. Itong sa files ko na may VLAN config. Yan, 13 and 22 dito lang. Punta ka na ng system, backup and flash. Tapos flash image. Browse nyo lang. Punta ka sa VLAN config. Kunyari 13, open mo, upload. Upload na ganyan. Upload ng file. Hintayin natin. Laging yung keep setting, lagi natin i-uncheck yan. Then i-force upgrade, then continue. Tapos hintayin nyo na lang ulit mag-connect. Okay. May details naman yung config kong yan, kung ano yung mga details nya, yung IP nya at yung connection ng VLAN. Okay. So cancel muna natin. So explain ko sa inyo
yung kabuuan nitong configuring ng VLAN OpenWRT. Yan. Diba? Umpisahan natin sa pinakaunang-una. Punta tayo ng interface. Kunyari, wala pang kabila-VLAN yan. Ganito gumawa ng VLAN dyan. Punta ng device. Sa VRLAN, bago tayo mag-configure pala rito, punta muna tayo ng wireless network. Enable muna natin lahat. Enable. Ito ang 2G, ito ang 5G. Ngayon, gagawa tayo ng isang Wi-Fi. Yan. Dito tayo sa may 5G. Add tayo. Pwede rin sa 2G or 5G. Bahala kayo kung saan kayo mag-a-add ng Wi-Fi. Para dito ang point of entry natin sa ating web UI. Hindi na tayo magkakabit ng LAN to RUGI papunta ng PC. So ito is through Wi-Fi na lang, makaka-access ka na rito sa iyong web UI ng OpenWRT. So gawin ko lang tong OpenWRT manage. Bahala kayo kung anong gusto nyong name ng Wi-Fi. Then specified natin sa LAN. Yan, click natin LAN. Tapos lagyan natin ng security kung gusto nyo, para walang magko-connect dyan, kasi rekta yan. Rektang may internet kagad yan. So gawin natin ng strong. Yan. Yan. Tapos Wi-Fi key. Yan. Ano natin lang, ResWorks. Then save na natin. After save, apply and check. Okay. Yan. Pagkatapos nyan, ito tayo dito sa adapter, sa Ethernet. Disable na natin yan. Then punta tayo sa Wi-Fi. Connect na tayo dito. Yan. Dati nang na-enter kasi yan na password dito yan. Kasi sa lahat ng mga config ko, merong ganito. Access through Wi-Fi na lang. Okay. Connected. Refresh natin ito ngayon. Ayan, nakakonect pa rin tayo. Ngayon, paano natin i-ano ang VLAN? Ito interface. Dito na tayo ha. Figuring VLAN na ng mano-mano. Okay. Ngayon ng mano-mano, system, backup flash. Tapos, ito na. Upload nyo na lang ito. Okay. May VLAN na yan. Okay. So, sa iba, gusto ng iba yung ID nila or ano, or ito na lang kung gusto nyo ng mano-mano. Ganito. Punta tayo ng network interface. Punta tayo ng devices. Sabi natin devices. Makita natin ito si VRLAN. Configure natin siya. Then nakita natin LAN 1, 2, 3 dito sa bridge ports. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin yung mga port na yan. 1, 2, and 3. Tinanggalan natin. Yan. Then save lang natin. Okay. After mong ma-save yan, add device configuration tayo. Sa device type, bridge device. Bahala ka na kung anong lagay kong device name dyan. Gawin natin vendor. Yan. Tapos ilagay natin ngayon dyan sa bridge ports. Dito natin ilagay ang 1, 2 at saka 3 na LAN. Okay, LAN port mo 1, 2 and 3 dyan. MTU 1500. Save. Yan. Pagkatapos save na yan, apply, check, save natin. Okay. Okay, pagkatapos nyan, meron
Ito na yung Vendo, kaso wala pa siyang MAC address. So, balik tayo sa interface, gawan natin si Vendo ng interfaces. Yan. So, add tayo. New. Gawin natin BR Vendo. Bridge Vendo. Yan. Name natin yan. Tapos, DHCP. Gawin na static. Unspecified natin kung anong device yung ginawa nating Vendo. Ayun. Yan. Then create. Tapos IP, bahala na kayo kung IP ang gusto niyo. O kunyari yan. Tapos yan. Gawin ko na lang siguro na 10.0.0.4. O yan. Ayan, plus 2.5. Bahala na kayo dyan. Kung ano yung, sundin nyo na lang kung ano yung sa pang piso software na ginagamit niyo, kung ano yung IP address na static nila, yun ang ilagay niyo dyan. Save. Pagka-save natin, apply, check. Okay, yan. Kaya tayo nag-connect sa Wi-Fi kasi ita-transfer natin LAN 1, 2, and 3. So, hindi mo ma-access to kung sa LAN. Diba? Kaya nasa Wi-Fi tayo muna. Kaya gumawa tayo ng isang Wi-Fi. Okay. So, after that, edit natin yung ginawa natin BR Vendo. Lagay natin sa firewall setting niya sa LAN. Save natin. After save, save and apply. Okay. After save and apply, punta ulit tayo ng devices. Doon tayo sa may Vendo. O yan, may IP. Meron na siyang MAC address. Ngayon, configure natin si Vendo. Click natin yan. Makikita natin yung VLAN. Ito na yung VLAN ngayon. Magko-configure na tayo ng VLAN. Click natin yan. Ayan na siya. LAN 1, LAN 2, and LAN 3. Okay. So, mag-add tayo ngayon. Kunyari, 13. 13 ang ating gagawin. So, ilagay tayo kung 13, 12, 13. Pag 14, 13, 14. Katulad to, explain ko. Kunyari 12, add tayo 13. Pero ito yung pinaka-main natin, 13. Yung 12, wala lang, magiging 1 lang yan. So, yung LAN 3 ang gagawin natin, kaya pinasaksak ko sa inyo sa LAN 3 para automatic. Yan. So, LAN 3, ang tag natin si VLAN 12 na magiging Vendo 1 mamaya yan. Tapos i-tag natin siya. Yan. Tapos yung LAN 2 and LAN 1 ang tag natin for AP. Ayan. Okay na. Then save. Pagka-save natin yan, po tayo ng interface. Gawan natin si VLAN 12 ng tawag nito ng interface. So, add interface tayo. Lagay natin na Vendo 1. Yan. Then, gawin natin static. Tapos hanapin natin si BR Vendo software VLAN 12. Yan. Yan. Kasi yung 12 ang magsusupply dun sa VLAN mo. Okay. From 1 to 12, susupply siya dun. Okay. Create interface. Wala ka na kung IP lagay mo dyan. Yan, ginawa ko. Then save natin. Yan. Ka-save nyan, edit natin. Firewall, LAN, DHCP server, setup DHCP server, advanced settings, force. Natin. Check ang force, save. After save, apply, check. Okay. Applied. Okay na yan. So, okay na. So, nakagawa na tayo ng BR Vendo. Ngayon, balik tayo ngayon sa ating adapter. Pwede na natin enable yan. Okay. So, magko-connect yan. So, ngayon, pwede na nating tanggalin, disconnect ang ating Wi-Fi. Okay. Refresh natin. Okay. Goods ng ating ginawa na. So, ngayon, diretso na tayo sa ating network, wireless. Ibabind na natin ang ating, ito ang ating Wi-Fi na 2.4G. Edit natin.
Baguhin natin ang SSID. Gawin natin piso Wi-Fi. Piso Wi-Fi. Yan. Network niya, network binding niya is VR Vendo. Okay, click. Yung ginawa nating interface. Okay, VR Vendo. Okay. Then save. Okay, then punta naman tayo dito sa ating 2G. Ay 5G pala 'yon. Baguhin din natin yung SSID niya. Gawin ko na rin piso Wi-Fi, the same SSID name para sa mga Mac, random Mac. Then VR Vendo ang binding, tanggalin sa LAN. Network, okay, save. Yan. Itong OpenWRT image na ginawa natin, manage. Huwag nyo nang baguhin yan. Kung gumawa na kayo dyan ng sarili ninyong kahit baguhin nyo yan. Huwag nyo nang pakialaman yan. Kasi dyan kayo papasok para dito. Okay. Para sa web UI nya. So, natapos na natin. Naka-pending pa. So, apply checks. Yan. Natin applying. Hintayin natin. Lang natin yan. Tapos okay, medyo matagal. So, ang gawin natin, yung ginawa natin doon sa ating VR Vendo ba yun? Na ating, yan, ito yung nagawa nating IP doon sa Vendo 1. So, yun ang ating gagamitin para makapasok dito, okay? Network interface, yung IP na nilagay natin dito sa Vendo 1. Yan, napalitan na kasi hindi na natin ginagamit si VR LAN. Yung VR LAN ito wala na, pero ito i-edit pa rin natin yan. Gawin natin 131 para sa Wi-Fi. Ito yung tatype nyo. Kung anong binago nyong IP dito sa LAN, yun ang itatype. Yun ang i-enter nyo dito. Ito ang i-enter nyo. Kung binago nyo itong sa LAN, sa interface LAN, yung IP nya, pag connect mo sa Wi-Fi ng OpenWRT, yung ginawa natin na ito, ang IP nya ito, kung ano ilalagay nyo sa LAN, kasi nakabind siya sa LAN. Okay, so save natin yan. Okay, save and apply. 131.1 ang nilagay ko sa LAN. Pag naka-connect naman kayo sa LAN port, sa LAN 3, ito po ang inyong ilalagay na IP. Yan, katulad nito. Yan. Para makapasok kayo dito kung sa LAN kayo nakakonect. Okay? So, after that, okay na. Naka-VLAN na kayo. Alright? VLAN 13. Ngayon, isasalpak ko ang aking sa Vendo para malaman natin kung goods.
ang ating VLAN. Okay. Check natin. Ayan. Connect tayo sa OpenWRT image. Yung sinabi ko sa inyo kanina. Pag nag-connect tayo dito, may internet. Naksak na natin ang ating wait natin. Yan. So, yun ang ginamit natin. Ay, kakadali lang. Wait. Ito. Connect tayo dyan. Nalolo ko ang aking mouse. Okay. So, yan. OpenWRT image. Pag ito ang ginamit natin, 222, wala. So, kailangan ang lagay natin 192.168.131.1. O, yan yung aking ginawa kanina. Nabago ba natin? Yes, nabago natin yan. Natin. 1.1, hindi na bago. Okay. Agit, ayaw mo, men. Connect muna natin dito. Connect natin. Yung piso wifi natin, nag-boot na ba? Alright, sige. Mamaya natin problemahin yun. Papasok pa. So that's 0. Correct. Natin ulit. Ay, tinanggal ko na pala. Sorry. Okay, wait. Meron pa pala akong nakalimutan, mga chong. So, nakalimutan tayo. Gagawa pala tayo ng sa interface ng AP. Vendo AP. So, unmanaged lang yan. Lagay natin si Vendo 13 pala. Okay. Si VLAN Vendo 13. Yung under ng VR ng Vendo. Okay. Yan. So, create interface. Save lang natin. Tapos, ilagay rin natin sa firewall. Ayan. Save. Okay. Ngayon, yung wireless natin pala, ito natin ilalagay sa AP. Kaya pala. Sorry. My mistake. Yan. So, Vendo AP siya. Save natin. Okay. Edit natin yung isa. Vendo AP. Save natin. Yan. Then, apply check. Save. Okay.
connect ko na yung aking Genro ko. So, LAN 3. Dahil dun ang tagging niya. Okay, check. Check lang natin mabuti. Network. Okay. Ayan na siya. Okay. Ayan, nag-load na siya. Okay, VLAN 13. Okay, sana naintindihan nyo yung pagkabilan ha. So, kanina, ayan, dito nakakonect ha. Ito ang inano natin. Ito ang 13. Okay, ito AP. Ayan, AP. Depende to sa tagging ninyo, okay? So, ayan, meron na akong dati dun sa may ano ko na ano. Check natin may internet. YouTube tayo. Meron. Okay. Goods. Sa kabilan na tayo mga chong. Okay. Okay. Thank you Lord. Okay na. Connected na siya. Okay. Yan. Connected. Ngayon, dito na yun. Dito sa meeting OpenWRT image. Connect tayo dito. Para mag-connect tayo sa ating 131.1 ang gilagay natin sa LAN. Let's check. Hindi siya gumagana yung ating ginawa. Check natin yung ano natin mamaya. Off natin muna ang wifi. Okay, check natin siya. Off on natin muna. Natin. Papasok siya. .1.1 pa rin ba siya? .1 enter ayaw 131 ayaw niya. Okay, so kailangan natin configure ulit si open ano natin no? Yung ating wifi. Okay, so nilagay ko muna sa ano LAN 3 yung ating papunta sa computer. So ito ang ating nilagay na IP. So yan ang IP nya. So pag tayo sa wireless, check natin ito. Bakit ayaw mo my dear? So nasa LAN siya. Okay. Okay. Pwede rin natin ilagay na rin siya dito sa BR bento. Or hindi, LAN lang talaga siya. LAN lang talaga. Sa LAN lang talaga siya. Save natin ulit. Okay, meron naman siya. Okay. Save and apply natin ulit. Baka lang gulo lang siya. Okay, check natin ang interface. Sa LAN, ayun, nandito siya. Oh, hindi na yan oh. So, baguhin natin ang IP nito. Gawin natin 15 lang. 15.1.
Save natin. Then, apply and check. Okay. Okay. May error pala dun sa may LAN. O yan, okay na. Ayaw niya lang nung IP na yun. O, sige, okay na tayo dyan. Okay. Disable muna natin yan. Check natin ngayon si OpenWRT image. Connect. Let's check if it is good na. So, ang kanyang ano is 1315, di ba? 15.1, enter. Ayun, pasok na siya. Okay. Yan, may internet din tayo. Okay. Good na siya. So, try natin ulit si Vendo natin. Kapit. Okay, kinabit na natin si Vendo. Check natin ngayon. Okay, ginawa natin piso wifi. Okay. Ayan, nag-load na siya. Okay, 13 goods. Okay, ano pang gagawin natin? Paano mag-edit ng VLAN ID? Okay, pasok tayo rito. Kanyari, baguhin natin sa 22. Tayo rito. So, sa wifi na lang tayo. So, papasok tayo ngayon sa atin dyan na binago natin yung LAN IP ng 15.1, diba? So, refresh lang natin. Ayan na. So, punta ka ng interface. Punta ka sa devices. Punta ka dito sa may Vendo na ginawa natin. Configure. Punta ka lang dito sa VLAN filtering. Baguhin mo lang ito. 22. Okay. Then, save. Nabago na natin. 22. So, punta tayo sa interfaces naman. Itong AP, Vendo AP, gawin mo sa edit mo rin yan. So, click mo si Vendo 22. Yan. Save mo rin. Then, save and apply. Yan. Okay. Okay. Okay na ba? So, yung Vendo AP lang ang beltan natin. Plus dun sa device dun sa loob. Yun lang ang papeltan natin. Na-disconnect. Okay. Kasi nagano tayo. Check natin mamaya. Okay. Connecting. Okay. Natin kung nabago na. Natin sa piso wifi muna. Right. Connected. Check natin kung 22. Ayun. 22 na siya. Okay. Ganun lang magbago. Alright. Okay. Ngayon na 13. Ngayon 22 na siya. Ayan. Nabago na siya. Okay. Okay kayo. Ayan. Open natin ulit si OpenWRT manage natin. Natin. Nawala na naman siya ng internet. Sige lang, okay lang. Kita naman natin yan. So, check natin kung may internet pa ba. Okay, good. Okay, good. 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 Dito, ma-access ba natin? Okay, ma-access natin pala kahit naka-connect tayo sa Vendo. Alright. So, check natin ulit.
edit niya, punta ka muna ng devices, dun sa Vendo, configure mo lang, punta ka ng bridge VLAN filtering, baguhin mo lang kung ano dito. Okay? Next, configuring multi-VLAN. Okay? Ngayon, yung LAN 2 at saka LAN 3, ay LAN 2 at saka LAN 1, di ba? For AP yan. Pero gusto mo siyang mag-assign ng VLAN ID. Okay, may 22 na tayo sa 3. Gusto mo to 23 at ito naman ay 24. So, ganito lang. Add tayo ng dalawa. So, 23 and 24 na VLAN. So, ngayon, yung LAN 2, gawin nating 23. Yeah, boink. Yan, 23 sa LAN 2. So, ito yung LAN 2. Ito naman yung VLAN 23. Okay, so sa LAN 2, itag natin. Kaya mo yung antag lang yan. Itag natin ngayon yan. Ngayon, itatag mo rin dito sa LAN 3 para mag-multi VLAN. 23. Ngayon, si 24 gagawin mo sa LAN 1 para maging 24. Para ito, 22, 23, and 24. So, ngayon yung 24, tatag mo ngayon dito sa LAN 1. Tag. Tapos, itag mo rin dito sa LAN 3. Yan, para mag-multi-VLAN siya. 22, 23, and 24. Pero sa port, nakatag dito, dito lang ang lalabas si 23. Ito naman si 24 sa LAN 1. After that, save natin. Then save, set, apply. Okay na. Okay, dalawa ka ng subvento. Ngayon, check natin. Kabit natin si 23. Connect pa tayo sa piso wifi. Okay. Ngayon, refresh natin. Let's just refresh. Refresh. So, wala. Okay. Bali, kailangan mo ng isang router paano nakakonect sa LAN 2 and LAN 1 mo na naka-VLAN 23 and 24. Okay. So, wala tayong nakakasaksak pala. Okay. So, ang mangyayari ngayon, naka-multi-VLAN na siya. So, ngayon, ang mangyayari ngayon, ito 22, di ba? Ito maging 23. Ito 24. So, kung may naka-VLAN na 24, gawin mo yung VLAN 24, edit mo lang. Kung may RUGI ka pang isa, sasaksak mo dito. Dapat yung LAN 3 niya is 23 ang VLAN niya. Tapos AP yung sa kabilang RUGI. So, ngayon, dito mo siya sasaksak. Okay? So, ngayon, may pang sub-bendo ka na. Alright? And same true dito. Okay? Kunyari, may RUGI kang isa. Ito yung 1, LAN 3, LAN 2, tapos LAN 1. Okay. Ngayon, ito yung RUGI. RUGI mo na isa. No? RUGI. Ngayon, sa 1, wala ka nang kakabit dyan. Tapos yung LAN 3, so sabihin natin, ito, kinonfigure mo na as VLAN 23. Okay. So ngayon, sa LAN 3, yung port ng, ng tawag nito, ng VLAN 23, tapos naka-AP lang itong dalawa. AP.
So, ito, ikakabit mo sa VLAN 23. Dito. Ayan. So, dalawang ROG na siya. Ngayon, dito mo sa LAN 2 o LAN 1, pwede ka, dyan mo ikabit yung ESP 32. Na LAN, naka-LAN. Pwede rin yung wifi niya. Ang kunin mo kung anong wifi ang ginawa mo rito. So, para dalawa. Tapos yung LAN 1, bakante pa, lagyan mo ng AP. Outdoor. Outdoor AP. Liwanag. Same din dito. Kung meron ka pang isa dito na ROG, LAN 3, 2, 1. Yung LAN 3 dapat 24. Kabit mo dito. Ngayon, meron dito ngayon lagay yung ESP Retro. ESP 32. Meron ka ng vendor rito. Tapos yung LAN 1 mo, lagyan mo ng AP. Sensya na Ayan, AP. Maganda na ang iyong setup. Meron ka ng dalawang sub-bendo multi-VLAN na panay ROG. Okay. Ayos na tayo dyan. Configuring multi-VLAN. Tapos na. Ngayon, 6. Flashing back to original firmware. Flashing back to original firmware. Okay. So, ngayon, nandito tayo. Ang tandaan natin, ang IP natin. So, kung ganyan, sasaksak natin ang ating, siyempre, kakabit mo na siya sa computer mo, diba? Doon sa laundry, ha? Yan, dahil yan ang ano natin sa laundry. Okay? Ngayon, open natin ang WinSCP. Okay? So, close. Wala. Yan. So, ang ating IP is this one, di ba? Okay. Naka-disable pala ang ating Ethernet. So, ang IP natin is ito, di ba? Tama ba? Okay. Yan ang IP natin, di ba? Pag nakakabit sa LAN. Alright? Yan ang IP. So, copyin na natin ito. Copy natin yan. So, open natin ang WinSCP. Okay, new site. So, click natin ang SCP. Tapos, paste natin yung IP dyan. Then, root. Then, login. Yan, yes. Okay na. So, punta tayo sa pinaka-root. Punta tayo sa TMP. Ayan, TMP. Tama ba? Okay. Open natin TMP. Open natin yung ating files. Drag natin ito dito, itong breed. Ayan. Kailangan natin jailbreak. So, rename mo yan. Rename natin as A. Okay, A.pin lang, then close this one. Okay, then open natin ang PuTTY. May dalawa pa. Paste ulit natin yung ating IP, then open mo lang, then accept, then may login as root. Then enter. Yan. Tapos ngayon, buksan ang JBText. OPKG muna tayo update. Copy mo lang yan dito. Yan, automatic siya. So, kailangan may internet pa rin nakabit, ha? Antayin natin matapos kasi ito ang susunod natin. So, ready na natin yung problem ito. Copy. Ayun. Success. Right click. Paste. Enter. Okay na. Tapos, ito na ngayon ang set natin. Yan. Copy. Enter. Boom.
Ngayon, madi-disconnect tayo ngayon. So, disconnected na. Okay. Ngayon, pagkatapos niyan, unknown, identifying, magiging unknown, and then unidentified network na siya. So, babaguhin na natin ito ang 192.168.1.1. Enter mo yan, magbe-breed web na siya, no? So, ngayon, ganito ang lumalabas, error. So, gagawin mo, click mo lang yung tatlong guhit dito, mapa-Chrome or yung ginagamit na internet browser ng Windows, new incognito or new in private window. Open natin. So, type nyo yung 1.1. Yan, yun na ito. So, click mo yan. Yan, read web na tayo. Ngayon, sa pangalawang, so, magkabit tayo ng internet muna natin. Yung ating internet. Okay, connect natin para ma-translate dito. Ayan. May translation ba tayo dito? Mukhang wala. Sige, okay lang. Pangalawa, click mo yung pangalawa. Ito. Huwag tayo di magpa-flash dito. Dito tayo magpa-flash. Click natin ito. Then, choose file. Ang choose natin ay itong full dump orig firmware. Okay? Click. Then, open. Yan siya, ha? Dito tayo magpa-flash. Wag dito sa una. Ito, yan. Ito ang i-choose natin. Then, choose file, full dump. Tapos, uncheck natin yung bootloader at EEPROM. Then, hit start. After may hit start, ito. Flash. Yan. Hintayin natin matapos lahat yan. At magiging Reye software original na siya. Wait natin matapos yan hanggang dito. Okay. Wait lang natin yan. 78, 79, 80. Okay. Done. Translate natin. Wala, hindi na to. So, done na yan. So, makikita natin dito. Identifying na siya. Nag-restart na. Nag-unplug. Yan. Hintayin na lang natin. So, balik tayo kay eWeb. Dito, okay. So, wala. Balik tayo dito sa IP niya. Yung default IP niya. Ayan. 110.1. So, hintayin lang natin na mag-connect. Okay. Close natin ang Wi-Fi. Identifying. Record pa ba? Okay. Almost 1 hour ang ating tutorial. Okay. Minimize natin. Network cable unplug. Tayo lang natin yan. Mamaya RUGI na lalabas yan. Boot pa lang yan, nagpa-lashing, then booting, then settling.
Ayun, nakita nyo na. Minsan sa iba hindi Rugy, lumalabas dyan network. Ganun lang. Alright. And refresh. Boom. UF ni Rugy na tayo. Okay. Now you can start configuring it again. Okay. So, nakompleto na natin lahat to. Itong ating tutorial. Magulo, pero naiintindihan niyo kung nasundan niyo yung aking tutorial. Lahat dito explain na natin yan, nagawa na natin lahat ito, complete guide, buong summary. At dyan nagtatapos ang aking pag-tutorial sa EW 1200G Pro OpenWRT. Okay guys, sana naintindihan ninyo, intindihin nyo lang mabuti at mag-e-gets nyo rin lahat yan. Okay, over and out, isang oras tayo. Okay.